Hi everyone, siya po si Aisel. Siya po si Mark and welcome to A Mark the Podcast, episode 7. 7. Kalain, episode 7. Medyo, syempre, love month pa rin. So, Oo. I think this is our last episode for love No, month. not Di ba? yet. Not yet. It's just the Hindi. 15th. Third month. Okay, may isa pa pala tayo sa Oo. love month. So anyway, Oo. medyo maganda yung topic natin today. Kasi Yes. ang malaking tanong, nakita namin to, hindi na daw masaya ang love life ng mga Pinoy. Totoo ba? Oo, yun ang topic natin ngayon. And bukod doon, didiscuss natin yung mga posibleng factors kung bakit ganun daw. Yeah. And one of the bigger topics na i-discuss natin is about The love language. the love language. Okay, pagpasensyahan nyo na yung boses dahil alam ko singer po siya It's pero deeper than the deepest. yeah, medyo under the weather po si Aisel today but Yeah. still this is a good topic na pag-uusapan po natin. Yeah, walang makakapigil. Mm. Basta usaping pag-ibig. Kasi Yeah. love kita. Pag-game. Saan ba Masakit natin na, corny pa saan rin. mo na ko yung impormasyon na yun? Yan, kasi ito po Ayan. sisimulan na natin. Bakit daw hindi na masaya ang mga Pilipino sa kanilang love life? Okay? Ayon sa latest SWS survey, ang mga Pilipino nagsasabing very happy sila sa kanilang love life is down to a record low 46%. 46%. So, ibig sabihin, more than half Yes. ng mga Pilipino ay hindi masaya sa kanilang love Mm. life. And ang pinaka nakaka-strike dito is yung 46% na yan is the lowest record In 20 years. in more than 20 years. More than 20 years. So, anong nangyayari? Kasi sa pagkakaalam ko, ang Pilipino, numero unong romantiko. Oo. Di ba? Simpatiko. Yung mga Tsaka very thoughtful. Yes. So, anong nangyari? Bakit sa lahat ng nasa relasyon, 46% na lang daw ang totally happy sa kanilang love life? Ano to, relasyon sa pakalahatan to. Ha? Yes. Oo. Lahat ng nag-undergo dun sa social weather survey na yun, Yeah. 46% of the respondents na nanggaling naman sa lahat-lahat ng klaseng categories ng lipunan Mhm. ay naging 46% na lang in more than 20 years. Yeah. Wow. So ang tanong, anong nagiging kulang? Is it because of communication? Is it because of effort ba? Mm. Anong nagbago from more than 20 years ago to now? Bakit bumaba na lang sa 46%? Or baka iba nga sila ng tinatawag nating love language. I'm sure Yes. narinig yun na yung love language in some way or another. 5 ito. Mhm. 5 love languages na pag-uusapan natin. Mahalaga yung love language kasi to cut the long story short, we express our love in different ways. Yes. Diba? Merong vocal, merong hindi masyadong vocal, pero dinadaan sa different kinds of actions. Right. Meron namang mahilig magbigay ng regalo Yes. through gifts. Mhm. Right? So pa? kahit kami may differences kami. Oo. Although karamihan sa characteristics nating dalawa pagdating sa relasyon ay pareho. Medyo match. Oo. Meron ding mga ilang bagay na nagkakaiba kami. And I think it holds true for all For other everyone, yeah. nasa relationship, di ba? So simulan po natin. What's a quick context po kung ano ba ang ibig sabihin ng love language? A love language is the way a person feels most loved and valued. So, ano ba yung mga bagay na pag Mahalaga naramdaman sa'yo. ko na nararamdaman kong mahal ako? Mhm. So, ibig sabihin, it's more of how I am treated and loved compared to how I end up loving someone. Di ba? Right. Parang ganun. O kaya minsan, mahal mo siya the way you want to be loved, Mhm. hindi the way nila nararamdaman. Yes. So ito nga yung nagkakaroon kayo ng magkaibang love language. Mhm. Diba? Ito yung paraan mo, ito yung way mo ng pagpapakita ng pagmamahal sa kanya, pero Yeah. hindi mo nararamdaman. Mhm. Kasi hindi ganun yung love language mo. Kaya kahit minsan may effort naman, pero parang may kulang pa din. It may be a difference in love language. So yun yung pag-uusapan natin ngayon, okay? So as Aisel said, we have 5. Okay? Simulan natin do sa una. Number 1, words of affirmation. Ang ibig Yeah. sabihin nito, feeling loved through verbal appreciation, encouragement, and positive words. Mhm. Okay.
Importante ba 'pag sinasabi sa'yo ang, "I'm proud of you." Mhm. Ano pa yung mga words na yun, "I love you." Thank you for being you. Yeah, Mga ganyan. yeah. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita mo, for example, meron akong ginagawa and Vino-vocalize mo siya. yes, yun yung words of affirmation. Key is yung words. Ibig sabihin, kunyari, si Hazel merong ginawang napakaganda. Kunyari, may nakita akong improvement kay Sandrine na alam kong yung guidance ni Hazel ang nandito po siya. Kung meron Dito kayong sa nadinig side. na parang boses ko sa side, nandito po siya. Oo. Kung merong ginawa si Hazel na alam kong naging key sa certain development ni Sandrine, sasabihin ko kay Hazel, thank you for being that kind of a mom to our Mhm. kids. Mhm. Yun yung words of affirmation. Right. Okay? Mahalaga ba yun sa'yo? Sa akin mahalaga yun. Ako din, mahalaga siya sa'kin. Ah, Kasi, again, ayoko yung nag-a-assume, nanghuhula. Gusto ko naririnig mhm, from the person I love mhm. itong mga bagay na 'to. Lalo na yung simpleng I love you. Mahalaga yun ha, sa pang-araw-araw. Hindi naman kailangan OA na I love you, I love you, I love you kada segundo, hindi naman. Mm. May timing naman 'yan. But Mm. it's nice to hear it, 'di ba? Eh, ikaw, how important it is? Ako importante siya not only because doon ko na-realize na yung efforts ko are noticed, Yeah. but because doon ko nage-gauge kung nagagawa ko ba yung tama sa pagiging ama, Right. hindi ba ako nagkukulang sa pagiging husband. Ayoko kasi kahit nung girlfriend-boyfriend tayo, ayaw natin yung hulaan, Oo, 'di ba? oo. You Kail tell me Kasi kung ang words black and white 'yan, eh. yeah. Hindi ka nangangapa, Mm. 'di ba? Ang hirap kasi 'pag sa isang relasyon nangangapa ka, magkaiba na pala kayo ng nararamdaman, Mhm. 'yan, yung nagkakaroon ng conflict. So, bagay iba-iba naman. Mhm. But as for us, oo, pareho kaming love language natin 'yan, Yeah. words. We're luckily, we've been very vocal about stuff mula pa nung simula. So I think that's an advantage that we have Yeah. na hindi natin, I think we never learn to filter anything, no? Oo. Kung Yeah. ano yung nararamdaman, out. Oh, hindi. 'Di Tsaka ba? 'pag may nakitang mali, Mhm. talagang ipo-point out. Hindi na iniintay Hindi na na hinihintay, wala nang hulaan. oo. Allergic ako dun. Oo. Yung Tsaka mga 'pag gano'n kasi nagpapatong-patong, hindi mm, may problema na pala ikaw, ta's mm, yung partner mo hindi niya alam na mm, eto na pala sa isang araw sasabog ka na lang. yeah. So, yeah, but on a positive note, yeah, that is important to us. Ayaw ko yun, yung naghuhulaan. Oo. For example, may ginagawa pala ako hindi maganda. Tapos ang gagawin mo is iirap-irap ka lang. Tapos ako Nakita mo na parang, ba ako umirap sa'yo? ayoko makita. Takot ako Pero eh. hinirapan na ba kita? Batanggenya. Mahirap na mairapan ng Batanggenya, may papupuntahan ka. Anyway, yun mga tipong ganun. Sample lang naman na, for example, yun nga, may ginawa ako, and then, hindi sasabihin mo sa akin na mali May yun. Happy Valentine's Day dito. Hi, Sandrine. How do you greet them? Stand up. Say Happy Valentine's Say, Day. Happy Valentine's Day. Ay. we're actually taping this on a Valentine's Day, kaya po, Yeah. hawak pa niya yung regalo namin sa kanya. Okay. So, O sige, you play na muna. okay. Play. Back down. Bye. Biglang naglaho siya. Oo. Okay, careful there, Sandrina. So anyway, so ayun, imbis na just telling me that I'm doing something wrong or I'm making you feel bad by doing this, hindi mo sasabihin. Yeah. You'll expect me, nahuhulaan ko kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung hindi mo nagugustuhan, and then pag hindi ko na-get, magagalit ka. Right. That's a waste of time in my Yeah. book, di ba? Yeah. And yeah, for me, ang sarap kayang sabihin Mm-mm. yung words na I love you, I'm proud of you, lalo thank you. Yan kasi, okay, dahil sanay tayo na nandyan lang ang partner mo. Mm. Na, asawa ko siya boyfriend ko siya natural, dapat niyang gawin yun. Mm. Pero iba pa rin pag naririnig nila na kahit obligasyon nila yon, sinasabi niyong thank you. Kasi, yung feeling na pinapahalagahan nila, as you said, yung ginagawa mo. Mhm. That's, I like that. I like that. Yung efforts mo ba? Yeah. Oo. Nabanggit mo yung efforts. Okay, this could be a controversial question Oo. connected to this love language, yung words of affirmation. Kung hindi mo sinasabi
na I love you, I care for you, I appreciate you. Counted pa ba yung love mo pag ganun? Okay, dahil nga hindi yun yung love language nila, Mhm. bigyan nila mahiyain. Mhm. I think, Hindi um, ma-PDA. Diba? so PDA tayo. Sige na nga. Oo, PDA po kami. Okay. Tinutukso kami. Aminado. So, like, I grew up in a household na hindi masyadong showy in terms of language. Oo, hindi kami masyadong I love you. Maybe thank you. My mom is it's just so grateful for everything. That Mhm. part. Sobrang ma-thank you ang nanay ko. My dad also. Pero yung I love you, medyo nitong lumaki na lang namin na consciously naggagawa. Pero sa mga okasyon nga lang like kung birthday nung isa or Christmas, ganyan. But yeah, hindi kami masyadong lumaki sa gano'n. Mhm. So, I don't know, ba't ako gano'n sa'yo? Swerte lang pala. Okay, buenas. Hindi, siguro ito yung mga bagay na gusto mong baguhin, right? Yeah. Yeah. So kung ganun po yung love language nyo, yung words of affirmation, can you comment on that? And paano nyo ginagawa? How do you make sure na hindi nyo tinatago? Every chance you get, sinasabi nyo sa partner nyo na I love you, I care for you, I appreciate you. Mga ganung words of affirmation. Kwento nyo sa amin. And you comment words. Yeah. WORDS. Tapos kwento nyo sa amin kung that's paano. your- Para alam namin yung Yeah. love language. Merong phone in question dito. Mm. Mas masakit ba ang harsh words kaysa silent treatment? Gandang tanong. Ikaw, what do you think? Ako, again, dahil ayoko naghuhulaan, Yeah. mas gusto ko harsh words. Yes. Kasi, okay, they saw you there. Anyway, dahil nga ayoko ng hulaan, gusto ko, pag may ginagawa akong mali, or may ginagawa akong nakakasama ng damdamin mo, Yeah. tell me. Yeah. Kaysa yung isang linggo mo ako hindi papansinin. So ako parang, what did I do? Right. I would rather either pagalitan mo ko or taasan mo ko ng boses, pero mariresolve natin agad yung problema kaysa 1 week mo ako hindi papansinin. Ganun. Yes. Ikaw? As said kanina, kasi may silent treatment ka, naiipon yung feelings mo sa loob lalo na if it's anger or may nakita kang hindi maganda ginawa ng partner mo, and then paulit-ulit niya na palang ginagawa. Yeah. Tapos, hindi mo siya ina-address until one day, wala na. Sumabog ka na, nag-away na kayo, di ba? Maybe, okay. Merong iba na binabaliwala na lang muna. Sige, strike 1, strike 2, strike 3, baka ganon. Oo. Kanya-kanya naman niya. Wala namang tama o mali dito. In our case, yeah, mas gusto kong ina-address na kagad. Kahit harsh pa yan. Huwag nang hulaan. Parang ganun ang effect eh. If you can communicate it as soon as possible, instead of delaying it. Minsan kasi nakakalala pa yung delay. Yeah. Instead of tackling one problem dahil dinelay mo, posibleng manganak ng manganak, di ba? Lalong mas marami na yung pag-aawayan ninyo. Right, Yun. right. Okay? So that was all about yung ating first Words of na, affirmation. yes, yeah. words of affirmation. So kung yun po ang language of love nyo, please comment below kung paano nyo ginagawa, paano nyo pinoprofess yung words of affirmation nyo, and how do you make sure na napag-uusapan nyo yung mga ganong bagay. Okay. Effective naman siya for us. Mhm. I think so. It works. I Yeah. mean, we talk about things very easily. Right. We've learned not to filter anything and deal with things agad-agad. Okay? Ito is very important. Second is quality time. Yes. Ang hirap niyan ngayon Ay, nako. Ang hirap. Tell me about it. Especially if you have kids, you're juggling work, and then may time ka pa ba sa sarili mo? Mhm. And then time for your loved one, your husband. Yeah. Mahirap siya. Mahirap Okay. talaga yan. Because Oo. yung quality time, of course, is by definition, yung feeling loved through undivided attention and meaningful time together. So, stress on the meaningful. Kasi importante yun eh. You can be together but not together. Kasi Maraming ganyan. lalo pag merong mga Oo, pag may gadgets, dining sa hapagkainan. Yeah. But all together kayo pero not really talking Mhm. because lahat naka-phone. Again, most of us are guilty. Mahirap siya ngayon nowadays. Kaya yung ibang friends ko,
something as simple as lunch or dinner, Mhm. phones out. Di ba? Ikaw, you want that also eh. Bawal Yeah, ilagay oo. or hawakan or even be Hindi near pa your namin phone. siya magawa kasi, okay, we're guilty of this. Minsan si Zemira, para mapakain siya, kailangan merong screen. Yeah. Like, we try yung first few minutes, kakain siya. Tapos pag ayaw niya na, okay, screen time. Ay, Mhm. naku, mommies, guilty tayo dyan. But, yeah, one day matatanggal din yan. Mhm. Kasi, lalong-lalo na ngayon, hindi naman lahat ng parents have the time to stay at home all day. Yeah. Karamihan sa atin, both parents working, 9 to 5 jobs. So, pag dumating sa bahay, diretso pa sa phone. Diretso sa Oo. tablet, diretso sa TV. Yeah. Yung mga ganun. Kami, ito naranasan ng generation natin. If you have a working parent, usually daddy, di ba? Paggising mo, umalis na yung tatay mo, nasa opisina na. Mm. Pagbalik mo, pagbalik niya sa galing office, matutulog na. So yun, wala talagang quality time. Now, kung ang trabaho mo nag-a-allow sa you to stay more at home, you're lucky, right? So I think itong quality time, it should be a conscious effort. Mhm. Like, tingin ko dito dapat may schedule. Strictly observed. Oo eh. Gusto ko, may nakikita ko sa mga reels na date your daughter, ganyan. Or date your son on a Yeah. weekly basis. Like, let's say, for every Sunday, or let's say every Friday kami ni Sandrine, Mhm. tas kayo ni Zemira, tapos vice versa on another day, di ba? Para mas makilala mo yung mga anak mo. Pero tayo, ayan, hindi pa natin nagagawa to. Ang Okay. hirap kasi. Oo. Lagi niya sasabihin, "Mommy, namimiss na kita. Date naman Mm. tayo." Tapos ang sagot ko, paano? Paano? Tapos sabihin, wala, dito lang tayo. Paano? Diba? Kasi kawawa naman si Zemira, kawawa naman si Zandri. May ganun kami. Tapos ang dami kong nakikitang May- restaurants and everything na nakikita ko online. Papadala ko sa kanya yun. Oo. Kain tayo dito, kain tayo. Kung makikita niyo yung listahan na yun, natatabunan. Ang dami na talaga. But Oo. never have we been to these Oo, restaurants. nagigilty. Nagigilty kasi Mm. ako na iiwan ko sila. Ako rin naman. Oo. Pero alam mo Pero yun, kailangan, di ba? it doesn't take away the fact na sometimes, syempre, gusto ko tayong dalawa lang. Sige. Ito, may minsan ganyan kami nagawa. Nagpa-drive ako sa kanya to work. And then, medyo maaga akong nakauwi. Mm. So, travel kami all the way from Manila to where we live. Kakain kami. Sabi ko, segue tayo dinner. Alam mo, nagdi-dinner kami. Ang pinag-usapan namin, mga bata din. Sana nandito si Zandri, nandito si Mira. Magugustuhan niya tong kinakain natin. Mga ganun. Diba? Tapos only to find out na bibilisan mo yung kain mo. Oo, Kasi gusto kasi mo na umuwi. tsaka tatawag na sila, "Mommy, Oo. Daddy, where are you?" Paano na? But, at least, nakakanakaw tayo ng ilang Yeah. sandali. Pero alam mo, yun yung mga nakakausap ko na mas matagal ng married Yeah. compared to us na bago lang, is lagi nilang sinasabi yun na unahin nyo yung kayo Sarili nyo. bago ang kids. I'm not sure about that. This could be another topic. Pero sabi nila pala, pag kayo ng wife mo are okay, kung masaya kayo, solid kayo, united kayo, it will follow that the kids will be okay. Nag-reflect sa mga Mag-reflect. kids. So minsan siguro, like, guilty ibang parents dyan, I'm sure. Like, tayo din, inuuna yung kids. Hindi na tayo nagkakaroon. Okay. Maybe when the kids are less dependent on the parents, baka mas So 7 years pa kinintay yun. 7 years ko pa siya madedate. 2 years old pala si Zemira. So, siguro ganito, pagka nagsuschool na sila, ng regular school, and mas matagal silang nasa eskwelahan, then maybe we can schedule weekly dates. Yun nga right? yung sabi ko nung isang araw, di ba, yung paghatid kay Sandrine, then mayroong tinuro akong restaurant, pwede tayo mag-breakfast doon. Baka pwede yun, something like that. Again, just like the first language of love, conscious effort. Try to make a way. Everything. Pero ang hirap kasi pag na-miss mo yung mga bata, inisip mo sila, tapos wala pa kami doon sa stage na okay lang kaming lumabas nang wala sila eh. Yeah. Hindi pa eh. Oo, nakakalabas lang kami without the kids when we're working. Yeah.
Na Oo. walang element of guilt na kunyari kasi kailangan Oo. magtrabaho. So, imagine, sabi ko nga sa asawa ko, malapit na po yung birthday ko. Alam mo gusto kong regalo? Um, full body massage and foot spa sa bahay. Sa bahay pa rin. Akala ko naman nung tinanong niya ako, sige, hanap ako ng spa dyan, full treatment, head to toe. Papapuntahin pala sa bahay yung Sa bahay service. pa O, ganun rin. din. Pero 'di ba imagine yung simpleng luxury yun, ha? Yeah. Kaya even ito, yung quality time, nowadays, it's really a luxury. I consider this quality time because Yeah. I'm hearing Oh, from you, your thoughts. Hindi, Na, tsaka alam mo, syempre nag-aayos ako for work. Ngayon lang din ako nag-aayos, nakatabi siya. dahil may Dahil may podcast. podcast. Pero sa bahay, wala. Kung ano Alayan suot niyo, meron mo. pang ano yan. Nilagyan pa niya ako ng ano yun? Dark circle, whatever. Oo. Kasi ang laki na daw ng eye bags ko. Hindi, para Hindi naman ako mas nagme-makeup, mas guys. lalong pogi. Yan, language of love. Anyway, sip-sip. Yeah. Anyway. O hindi. Lagi ko sinasabi yun kahit sa text, ha? Actually, oy, counted yun, ha? Texts. Yung mga random na I miss you, I love you, Yeah. text. Some parts of the digital world naman, the Mhm. digital realm is still good. Mhm. So, yun ang quality time. So, now, let's delve into a controversial question Mhm. regarding quality time. Kung magkasama nga kayo, pero connected ba? Yun sinabi natin. Kasi lumilipad yung utak, busy with something else, pero physically magkatabi kayo. How do you deal with those things? Hindi siya maiiwasan, sa totoo lang ngayon. Yeah. Ewan ko, lagyan nyo siguro ng timer. Okay. Everybody put your phones down. It's time to connect. Watch a movie together, or dine together, or play. Oo, ganun siya eh. Kailangan mo lagyan ng timer eh. Dahil Siguro, hindi natin maiiwasan na we're on our phones. naalala mo nung wala pa tayong kids. And then, before we sleep at night, meron tayong times na 30 minutes, 1 hour tayo nagkukwentuhan. Oy, meron tayong ganyan. When the kids are sleeping, Mhm. like late at night, tapos magsa-snacks kami. Yun. Oo. Kumakain kami ng isang katerba sa baba. Oh, hindi. I mean, wala lang. Simpleng, coffee or pastry or, my gosh, chichirya. Ayun. Yun yung nagiging bonding natin. I think yun yung mas heartfelt na usapan sa tingin ko. Kasi hindi mo pinlano. Yeah, and also, para realigning Mhm. kayong mag-asawa Yeah. or mag-boyfriend, girlfriend. Where are we? Our plans, our schedule for the week. Yeah. As simple as that, diba? Chismis. Oh, Hindi nawawala yun. Siyempre, ang tagadala ng chismis, si Mark Bakit Zambrano. yung sinabi, gagawin ko pa naman sana ng contest. Sa tingin nyo, sino mas chismoso? Ako o siya? Okay. Wala na, sinabi mo na eh. Kasi siya talaga. Hindi na ako na nga po. Oo, bilang reporter siya, at talaga yung tenga niya, ang galing niya, okay? Baka matakot kayo pag nakatabi niyo kami sa isang restaurant, ha? Nung nag-date pa lang kami, dapat ko sabihin to, nag-date kami, bigla na sabihin, yung katabi nating table, paano mo nalaman? Narinig ko. Sabi ko, ano ka ba? Huwag ka naman makinig sa usapan Ewan ko nila. kasi, ewan ko, ako bukod sa lakas ng tenga ko, which I hope hindi na magbago habang tumatanda, Yeah. I can read mouths. Yeah. I don't know, never ako na-train doon, but I think, hindi, training mo sa news. I'm wala sure. naman. Ang training namin sa news, hindi naman para maging chismoso. So, ito Magiging informed ka lang sa lahat ng aspects ng both Okay. sides of the issue. pero nakatulong yung pagiging chismoso mo. Only because anak ako ni Jimmy. Hi So, pa, love innate you. sa kanya, it runs in the blood. Yes. Ako kasi, lagi akong huli sa chismis. Oo. Hindi po ako masarap katsikahan. Kunyari, matagal lang kayo nagkita. Oh, ano chismis? Okay, kunyari, di ba po, nasa TV ako. Tapos magkita-kita kami ng friends. So, anong chika? Anong latest chismis? Wala. Ha? Boring naman ito. Gagano sa akin. Wala nga eh. Wala talaga. Wala. Tatay ko po magaling. Wala nakakatakas sa tatay ko. Siya ang informant namin sa mga goings on sa village. Alam niya lagi. Pero Love you nga pala pa. bilang Pinoy, may good and bad yung chismis. Yes. Minsan nakakasaya ng usapan yung chismis. Madalas, actually. Gusto ko yan. Minsan Pero hindi rin naman maganda. wag lang So, kayong magkakalat. balance Okay. lang, balance. Pag may nabalitaan kayo, kwento nyo lang, pero wag nyo nang ikalat at wag nyo nang dagdagan. Yung Dito na chismis. lang. Dito na lang. Keep it here. Oo, This sa circle nyo. Big circle. Delo ko Oo. lang.
So, kung yun po ang language of love nyo, balikan natin, of course, yung quality time. Just comment time, and then if you can tell us how. kung paano nyo binibigyan ng Mm. quality time ang inyong partner. Hindi ibig sabihin, magkasama lang, It has to be quality time. Yung Oo. talagang may saysay, may maidudulot sa development nyo Yeah. bilang couple, whether girlfriend or boyfriend or And husband and wife. you wanna take notes. Baka Yes. sakaling magawa rin, mai-apply din po namin Mm. sa amin. Etong next is something I'm very thankful na ginagawa mo. Talaga ba? Yes. Feeling ko lacking nga ako dyan eh. Hindi. Talaga? No. Okay, this third one is acts of Acts of service. service. Okay, and definition po ng acts of service Mm-mm. is feeling loved when someone helps you or makes your life easier. Why do you Bakit? say na Simple things as, Daddy, gusto mo linisin ko yung tenga mo. Tinan mo, natatawa siya. Uy, malaking bagay sa ano akin. ba? yun. Okay. Paano ko lilinisin sarili kong tenga? Sige nga, do I have to go to a mall or a doctor to have it cleaned? Magaling po siya. For some reason, sa lahat ng bagay, ang bigat ng kamay niya. Pero Grabe. doon, talagang linis na linis niya. Yung nasasaid niya, yung Oo. bawat small, Okay, whatever. medyo anal po ako sa paglilinis. Kagabi ho, puyat siya. Masama na pakiramdam niya. Nakita ko sa CCTV, nililinis yung play area. Binalik niya lahat ng librong nabasa dun sa... Oo. Hindi kasi pag may time, gagawin ko na. Kasi pag di ko ginawa, makakalimutan ko na naman. Yes. Tsaka syempre yung dirt sa ear mo, kailangan tanggalin yan para clean. Mhm. Diba? So, thanks. It's not a You, small thing. you appreciate that pala. Malaking bagay sa akin yun. Yung mga Mm-mm. ganun. Tapos, something as simple as paglalagay mo ako ng tubig, kahit alam mong ayaw ko uminom ng tubig. Ay, hindi. Kailangan naman yun. It's for your health. Sorry. I need to say. Yun na nga. Yun na Ako naman, gusto ko pag nag-garden siya. Kapag ka nagugupit siya ng grass. Oo. Sorry, Kuya Yuri, kasi meron po kami dapat na hardinero na inuupahan monthly. Pero sabi ko, Daddy, bilhin lang tayo ng gunting. Tsaka yung simple parang, ano ba tawag doon? Grass cutter. Grass cutter. Kaya mo naman eh. Hmm. Ayun. Sarap kaya. Nag-enjoy kaya Yun. ako So, dun. in those things, natutuwa ako. Tapos, acts of service, ano yun eh, handyman si Mark. Hmm. So, pag may nasira po sa bahay namin, hindi na namin kailangan kumuha ng gagawa kasi madalas alam niya ng remedyohan or gawin. So, yun, na-appreciate ko yun kasi tipid yun. Ako rin, appreciate ko. Sa tipid yun. Kaya ako lang naman ginagawa eh. Kahit mahirap, parang hindi na magbayad, di ba? Ano pa? Oh, acts of service like yung paghatid sundo sa mga sa anak, 'di ba? Kahit parang obligasyon siya, sa akin malaking bagay 'yun. You waking up in the morning, kahit antok na antok ka, na hinahatid mo, sinusundo mo. Minsan, i-offer ko yung sarili ko na, okay, sleep, dahil puyat ka, ako na lang. Di, lalaban niya pa rin yun. It makes sense kasi pag gumising si Samira at ako yung nandun, anong magagawa ko? Wala naman akong pangdede, di ba? So, breastfeeding pa rin po kasi si Zemira. and I consider yung paghatid a privilege. Kasi hindi lahat ng magulang nagagawa Yeah, yan. yeah. And I'm given the opportunity to do that. So, might as well, di ba? Saka bonding time din namin ni Sandrine yun eh. Yeah. Yung mga kukwentuhan niya ako ng 10 minutes, biglang tulog na pala siya. Yung ganun. Tapos, kaya sabi ko talaga, kasi sabi mo, you're thankful na yung acts of service ko sa'yo is very evident because I don't cook. Okay? Kaya feeling ko I'm lacking because Hindi pa naman. I don't cook. Okay, dahil po kasi ang aming si Ate Alice po, ang aming Love you, Ate napakabait Alice. at napakasipag po na angel. Napakasarap Kasama po magluto. sa bahay, napakasarap po niya magluto. Hmm. So, minsan tinanong kita, sabi ko, Daddy, minsan lang na nagigilty ako na that I don't cook for you. And then your answer was, doesn't matter. Kasi you know what? Sa nakita ko, like, for my mom, kasi for a time, dun po kami nakatira sa bahay ng grandparents ko until we moved to our own home na naging buong pamilya kami. Doon ko nakita yung pag-bloom ng mom ko as a wife. Yeah. Ano yan? Kanya-kanyang timing yan. Right. And right now kasi, you don't really need to Mhm. because yung focus mo are on the kids. Right. Doon pa lang okay na ako eh. Mhm. I'm thankful for that part. Ngayon, pag lumaki na sila, yung in 7 years na pwede na tayo mag-date,
Ang tagal pa. Siguro naman, once in a while, pagluluto Ay, mo hindi, rin ako. And pagluluto vice ka versa, magluluto din I ako. can Ganun. definitely cook for you kung wala na akong hinahabol Mm. na Kasi toddler. matakaw po siya. And it goes to show na yung ano Kita naman, namin, di ba? yung favorite namin na foods, pareho lang. So alam kong pag to nagluto, guaranteed. Pero nasample na tayo ng pagluluto natin for each Yes. other Mm-mm. when we were abroad, Mm-mm. di ba? Kasi walang help Yeah. doon. So, yeah. Masarap siya magsinigang. Oo, Oh. minsan lang naman sumalto yung sinigang nito nung na-triple mo ba I think yung... lahat naman ng Pinoy masarap magsinigang. Basic yun, di ba? Pero kung lagyan mo ng 3 pack ng sinigang Goy ka. mix na Hindi. panunaw bakal Hindi, may pang 1 asin. liter pala kasi, tas konti lang yung nalagay kong tubig. Eh, syempre nag-uumpisa pa lang. Pag ganun mo, unang ganun mo, uy, ang sarap. Yung pangalawa, uy, pangatlo, Tapos sumasakit na yung panga ko. Sabi ko, parang uy, sobrang asim parang pala. masakit na. Okay Pero lang, trial and she's error like that naman. po. She may think it's simple, pero hindi. Sa akin yung mga ganung bagay. Na-appreciate ko yun. Mhm. Yung pag, minsan, inaayos mo yung damit ko na isusuot ko. Pipilian mo ako ng damit na isusuot ko. Mhm. You comment on, oy, hindi bagay yung sapatos na yan sa ganun. Yeah. No one will do that for me except you. Di ba? Yeah. Well, yeah, you do that because you love the person. Comes natural, right? Yeah. Yun. So, though simple, it may seem simple tong love language na to, pero yung acts of service, hindi lahat ginagawa yan. You'll be surprised. Mhm. No one, hindi kasi natural sa tao talaga yung service. Lalo na kasi sa bahay talaga, ang mas kumikilos babae. Yes. Paghuhugas ng pinggan, linis, laba. Kung wala kang kasama sa bahay, ikaw lahat yon, nanay. Pero kung si asawa mo ay marunong sa mga gawaing bahay, ay jackpot. For me, Ganun. jackpot yun. Not saying na kasi nga we have help, but pagka minsan wala po kaming help, kumikilos naman yung asawa ko. Huwag lang hugas Wag ang lang pinggan. Ay, hugas ng pinggan. 6'1" po ako. Masakit sa Oo. likod. Paggawa mo na sa akin lahat, wag lang talaga hugas ang pinggan. I can clean toilets. Walang problema. Yeah. But cleaning Meron akong plates, tito. He does the cooking, he does laundry, he does pamamlancha. oh wow. Oh, growing up to tas napakasarap niya magluto. Sabi ba naman sa akin ng bata ko, Ining, bitbatangge niya, Ining, ikaw. Sabi niya, Ining, mahirap pala pagka pinaalam mo sa asawa mong marunong ka sa gawaing bahay. Dahil ikaw na lang palagi. Natatawa ako, pero I'm sure biro lang yun ni Tito. Yeah. I'm sure ginagawa niyo yun lahat out of love. Kasi yun ang language of love ng tito ko para sa pamilya niya. Acts of service. Yeah. Yeah. So, kung yung acts of service po ang love language niyo, please comment service and then kwento nyo sa amin. Paano nyo siniservisyohan? Paano nyo pinaglilingkuran yung significant other nyo? But meron tayong question dito. Yeah. Ito, probably masasagot mo to. Hmm. Mas romantic ba ang paghuhugas ng pinggan kaysa flowers? Pwede bang both? Figure of speech. Yung tipong ganun. Getting down and dirty, serving your partner. Yeah. Tapos kaysa lalambingin ka ng... I would say both. Sana both. Mhm. Oo. Kasi, mommies, mga nanay, ang hirap-hirap ng task nila sa bahay. Mhm. And if they have help from their husbands, napakalaking bagay yun. Mhm. Oo. Yung flowers, actually, additional na lang yun eh. Cherry on top na lang siya. Oh, but syempre Pero totoo sweet bang yun. all girls love flowers? Kahit sabihing ayaw. Pag binigyan, kinikilig pa rin. May kilig siya talaga Oo, eh. tinan mo. Kasi it's the effort. Babae ka pa rin eh, di ba? Yes. Kahit sabihin mong, okay, minsan ako, katulad magkano na naman yan, ang mahal-mahal ako si ganun eh. Pero natutuwa ako kasi naaalala ako. Oo, tsaka yung nagiging babae po talaga tayo. At least for that occasion, like the Valentine's Day, yung asawa ko never nag-fail to give me flowers. So, lagi kang may pa-flowers. Ngayon, Ngayon, tatlo na sila. tatlo na sila. Kaya ang mahal na po eh. Kaya kailangan i-order mo ilang weeks before the celebration. Teka muna, mas mura ba ang flowers kapag ahead mo siyang... Siyempre. Okay. The closer you are to the Valentine's Day mismo, Yeah, ang mas mahal mahal. niyan. Kaya ako 2 weeks in advance, 3 weeks in advance, Right. para manakamura. Oo. Eto, Pero hindi ibig sabihin wala kayong pambili ng flowers Hindi nyo naman. na love. Baka naman kasi pinera nyo na lang. Uy, okay din yan. Gusto ni Mrs. yan. O kaya ipinang-grocery mo. Huh?
Oy, 'di ba? Hindi Parinig ba hindi yun? 'no, I'm saying kasi nga yung ibang nanay o ibang partner praktikal, Yeah. 'di ba? So, Praktikal ka naman eh. instead of buying Gusto lang flowers, na ano, kinikilig ka minsan. Yung mga ganun. kahit naman Part of walang life flowers yan. pinakikilig mo ako. Eh. Next topic Eh. anyway. Oh, Eto, next question. Feeling mo ba you feel loved pag yung partner mo nagkukusa sa mga bagay-bagay? Yung hindi na kailangan, hugasan mo yung mga pinggan. Uy, ganito. oo naman. Like nung isang araw, we have a really heavy, what's this? Vacuum. Hmm. Tapos nakita niya ako, bibitbitin ko pataas, ang bigat nun. Oh, natayo siya kaagad from the couch. Hmm. Nagla-lounge siya dun. Natayo siya kaagad, tinulungan niya ako. Siyempre ako, pakiramdam ko babae-babae ako dun. Kasi okay, lumaki ako na very, very dependent. Mhm. As in like, wala akong aasahang iba. Independent. You mean. Sorry. Sorry, independent. Yeah. Na wala akong ibang aasahan but myself. Mhm. Kaya nga, nung naging tayo, doon ko lang naramdaman po talagang babae pala ako. Mhm. Oo. Kahit na hindi ako yung nag-vacuum pag-akyat. Hindi, gusto ko ako. Gusto ko ako kasi mas malinis pag ako ang naglinis. Pag ako naglinis, uulitin niya eh. Di ba? Kailan ba yung naghugas ako ng pinggan? Hinugasan niya ulit lahat ng pinggan. O Pero hindi sige, I naman. love you. Hindi naman. Depende sa mood. Ibang klase yun. Pwede ho siya magkaroon ng cleaning service. Feeling ko in a few days time it will be the number 1 in the country. Sobrang sinsin ho maglinis, ibang klase. Oo. So yeah, service, comment Service. If comment that's sa your, if you put service and then tell us how you service your your partner, partner. your Okay? husband, or your Ang next loved natin. one. Ito medyo shallow but medyo matimbang. Mm-mm. Receiving gifts. Ang definition nito, feeling loved through thoughtful, meaningful gifts. Mhm. At hindi po ito tungkol sa kung gaano ka mahal, Yeah. 'di ba? Ika nga, it's the thought that counts. Yes. It's the thought that counts. Yes. Yun. Kasi like for example, si Sandrine, bigyan ko ng example. Mm-mm. She loves writing notes. She loves writing cards. Mm-mm. And yung card na yun, after niyang isulat, after niyang designan, gagawa pa siya ng sarili niyang container for the card na may design din. Mm. And minsan walang occasion na gagawa siya ng ganun. That Yun. feels so Alam mo, good. hindi ko alam kung kanino nagmana yan, si Sandrine. Lola Beng. Lola Beg. Period. You know what? My mom is also like that. Ah, really? Oo. Mahilig si mami magsulat ng notes. Mhm. And very thoughtful si mami. Na kahit wala na siyang pera, alam mo yun, Mhm. bubunot pa rin siya. Just Yeah. so, mabigyan ka ng regalo and iparamdam niya sa'yo na mahalaga ka. Mm. Okay, so si Sandrine is like that. Tuwing uuwi kami galing trabaho, meron niyang letter. Mm. Oo, na syempre, ang cute-cute niya mag-spell. Diba? Mm. 5 years old pa lang siya. And then may drawing. Tapos in-effortan niya talaga. Tapos sabihin niya, Mommy, I have a surprise for you. It's under the pillow. May ganun. So nakakatuwa. Yeah, I'm sure yung isa din, si Zemira, will be like that. Kasi ngayon pa lang, malambing na eh, di ba? Yeah. So those kinds of gifts for us, simple pero very, very meaningful, right? One thing I'm lucky about also is, hindi po siya talaga materialistic, hindi siya brand conscious. Hindi. Yung telepono nga po niya, naalala niyo yung last episode, Oo. kinakwento namin yung telepono. Hanggang Hand me ngayon, down. gusto kong palitan yun. When I see it, No. OC po kasi ako sa gamit, guys. Pasensya na. Pag nakakita ko ng sira or gasgas or dilapidated na gamit, na OC ako. Right. Gusto kong palitan. Pagka tinatanong ko siya kung papalitan ko na yung phone, lagi niya sabi, wag muna, gumagana pa naman. Yung tipong, wag muna palitan, gumagana pa naman, maayos pa yung condition, kahit na meron na nung green na line sa gilid na ganun, tapos basag-basag na yung likuran, I don't know. Well, ang isa pa sa'yo, like kasi, I'm the type na pag lumalabas, parang isa lang yung pair ng sapatos. Okay. Pero meron po ako ibang sapatos pa. Pero dahil sobrang comfy itong sapatos na to, yun lang ang sapatos ko. Ayoko mag-comment, sapatos yung topic. At sabi niya, bibilang kita. Sabi ko, hindi mo ko kailangan bila. Ang dami ko sapatos. Pero isa lang yung ginagamit ko. So, I'm okay. But this one, okay. Marami po siyang sapatos. And then, sobrang dami niyang sapatos. Karamihan po is sponsored eh. Oo. Tapos, okay. Alam kong love mo ang shoes. Pero never kitang binigyan ng shoes, no? Never naman ako humingi ng shoes talaga Hindi, sa'yo. kasi kahit You don't alam ko need it. love mo siya, nisip ko, you don't need it. Kasi meron kang, dami mong pair. Silang ba paa mo? Spoken like a true mother. Kailan ba paa mo? Spoken like a true mother. Una muna yung kids and everything important compared to. Di, okay lang naman yun. Kasi I think
ewan ko sa akin nung girlfriend-boyfriend, dumaan tayo doon sa stage na yan eh. Regaluhan, di ba? Yeah. Splurge on trips, splurge on food, splurge on... Now, our priorities are different. Yeah. Di Kaya ba? pagka may okasyon, yari Christmas, Mami, ano gusto mong regalo? Mm-mm. Wala. Ikaw din, Mga sasabihin bata, mo, wala. I doon mean, na like, pupunta lahat. oo, for tayo, Mm. syempre magregaluhan kayo may okasyon, lagi naman sabihin, wala. Yeah. Pero, he's the type na kahit papaano meron. Mhm. Oo, ganun siya. Laging may ibibigay. I try. Mm. Kasi, syempre, sa akin, as you said, it's not really about the amount, the Yeah. price of the gift. For me, it's seeing you smile eh. Ibang klase po kasi pag nag-glitter yung mata nito, napakadali po kasi niyang pasayahin. Pagkain lang. Exactly, di ba? Hindi, Bigyan pero mo ng pares, yung paborito niyang pares, pag dumating, meron siya yung pag kumakain, yung mga ganun-ganun siya. sumasayaw. Hindi, isa sa mga hindi ko malilimutan. Okay, ano yun? I wanna ask you this. Ano yung hindi mo malilimutan gift na binigay ko sa'yo? So, for me, ang hindi ko malilimutang regalo that you gave me was our engagement and wedding ring na pangalawang beses yung binigay. Mhm. Oo, kasi po nawala ako. I'm sure, pinost ko na po to some time ago. Dahil po sa, ano ba, I was parang few months pa lang na postpartum Yeah. and then working. She wasn't herself pa nung time na Yeah. yun. So, feeling ko po naitapon ko sa trash bin and then you gave me. Tapos gulat na gulat ako kasi syempre it's expensive. But yeah, that's how he shows love. Ko, the kids. Akala ko naman may bagay akong binigay na. Hindi kasi, okay, Alala. kung material, the watch that you gave me from From Switzerland. Switzerland. I love that watch. Kasi po, lahat ng watch ko puro rugged, puro sporty. I've never owned a classy watch. Hindi po ito sobrang mahal ha. Pero ang Sakto ganda. lang siya. Ang ganda po niya. Alam niyo yung watch na tipong pag naluma, habang tumatagal lalong gumaganda. Timeless yung design. Kahit anong, kunyari, meron akong event na kailangan naka-coat and tie ako, Dressy, naka-formal, kahit barong or whatever, bagay siya. I've never owned one because I never wanted to buy one in the first place. Pero nakita niya na kailangan ko nung ganun, binili niya sa akin. Material-wise, that's the biggest. But of course, who can top the kids, di ba? Lalo sinabi ko dun ng last episodes, I've always seen myself as a dad. Pangarap kong maging tatay and you gave me two of the most beautiful kids. Yeah, pero regalo mo din naman yun sa akin eh. Takes two to Oh. tango. Siyempre. Ganun talaga. Okay. Ganun talaga yun. Oh. Okay, I'll pose a question now. Masakit ba? Ito, matatawa tayo dito sa pareho natin. Ano to? Masakit ba kapag nakalimutan ng special dates? Hindi. For me, hindi naman. Mm. Nakaka... Only because we're so bad at them. Yeah, medyo, since we're both busy Yeah. with the work, with the children, okay lang naman na makalimutan. Mhm. Ako, hindi ako magtatampo. Matatawa. Actually, Matatawa mga ako. monthsary natin, hindi na natin masyadong ino-observe eh. Yeah. Pero syempre, yung Excuse wedding me. anniversaries, as much as possible, we'll remember that. Mm. Even though, ilang araw na pala yung lumipas, Mm. anniversary pala natin 3 days ago, yung mga ganun. Okay, pero pag birthday ba, masasaktan kapag nakalimutan ko yung birthday mo? No, Hindi rin. hindi rin. Ewan ko, I'm Ako din 48. hindi, It doesn't yeah. really count much. Yeah. Siguro kung tayong dalawa lang, na yung mundo natin revolves around Around us, yeah. just the two of us. Hindi. Iba na yung mundo natin ngayon with the two girls. So, I would rather focus on them. But, hindi mo pa naman nakalimutan eh. You've always observed my birthday. We always celebrated and vice Yeah. versa. Oo, tapos simple lang, kakain lang po kami sa labas. Ganun lang. Kayo, paano niyo sineselebrate ang mahalaga okasyon sa buhay niyo? Yeah. Do you always eat out? Do you Or always stay at home na lang? Magluluto or throw a big party? Diba? Nowadays, ano yun sa mga Pilipino, it's 7 years old and Oo nga pala, 18 meron years ganun old, yung mga ganyan. timing. Mm-mm. Oo. So, it's yeah. more of thinking about your partner rather than what you're giving while thinking about them. Yeah, Parang, no matter how simple your gift Mhm. is, it's really the thought mm, na naalala mo siya and dahil partner mo siya, alam mo kung ano yung bagay na magpapaligaya sa kanya. May it be a simple or medyo expensive gift. Mhm.
Yeah, sure So ako. it's Matutuwa yung partner mo. it's really about your partner giving something. Mhm. Diba? Yun lang yun. So Mhm. comment nyo po yung word gift. If ang love language nyo is, of course, yung receiving gifts. Kung kwento nyo po sa amin how you plan on giving gifts, how you save up for giving gifts, at mahalaga ba sa inyo yung ganong klaseng gesture ng pagmamahal. Okay? Is this Our the next last one. one? Yes, Yes, it okay. is. So, ang huling love language ay physical touch. Feeling loved through hugs, holding hands, and physical closeness. We're like that. That's so us. We are like that. Tinutokso Oo. po kami na cringe daw kami kasi PDA kami. Lagi kami magkayakap, lagi kami magka-holding hands. Oo. So, tanda-tanda na namin para kaming teenager. We've heard all sorts of teases, but wala eh. Again, that's our love language. Oo. Lalo na nung mag-boyfriend-girlfriend tayo. Oo, hindi kami mapaghiwalay. But, now that we have kids, syempre, nasa gitna na sila. Mm-mm. Oo. So, but every now and then, pag magbababay or pag-uuwi, talagang lagi nating ginagawa yun. We'd hug and kiss. Ako may random times ako na Oh, meron yeah. nakaupo lang, tapos nakita kita, tapos bigla akong Oo, gaganon minsan kasi gusto ko eh. nasa sala, biglang gusto ko ng hug, gusto ko Mm. ng kiss. Yeah. Hindi naman dahil may pinagdadaanan, wala lang. Mm. Gusto mo lang ng, ng warmth. Sana Sarap ng hindi embrace. mawala yun. I don't think so. Kasi Kasi we're both natatakot like ako that. eh. Yung iba sinasabi habang tumatagal daw, nawawala yung intimacy, nawawala yung Uy, lambing. ibang usapin pa yan, That's intimacy. part of physical Yeah. touch, di ba? Yeah, yeah. Yung kailangan, you really have to have that side. Okay? Importante siya Mm-mm. for us. So, I think every relationship, Mhm. especially married couples, Mhm. very, Make time. very important siya. Kasi iba yung nahahawakan mo. Yeah. Iba yung nahahalikan mo. Oo eh. It just tells your partner na, I'm here for you. Without words ha, I'm here for you. I love you. Diba? And you draw strength from Mhm. that when you feel the embrace. So, pagka may pinagdadaanan ka, niyakap ka, kahit wala namang solusyon yung problema mo, hindi nabigyan ng solusyon ng partner mo, para na rin naibsan yung pinagdadaanan because of that embrace, di ba? I remember nung time na nag-Miss Saigon ka. Siyempre, hindi naman ako lagi nakakabisita doon. In fact, I was only there, twice? 3 times? In 1 year. Twice, Yun yung, doon ako una nag-struggle eh. Before kita nabisita for the first time, and we were confined to just yung video call and all that. Doon po ako LDR eh. nahirapan. Oo. Because ako, personally, mahipo akong tao, mayakap akong tao. Eh. Yeah. To all my friends, to her, and I've always been the huggy type, the high five, the shake hands, the Beso-beso. beso-beso Yeah. type. That's always been me. And nung inisip ko na, nako, she's halfway around the world na hindi ko siya mahalikan, hindi ko siya mayakap, hindi ko siya maaamoy. Importante sa akin yun. Her smell is... Anyway, saan tayo Uy. mapunta? Saan tayo mapunta? Uy. Mark, relax. Uy. Gunos dili ka. Oo, Anyway, oo. that was one thing I had to really stay strong on. Na, okay, just look forward to it. Huwag mo masyadong isipin kasi I ended up longing for you until yung first time namin magkita. Ang bilis naman ng panahon eh. Yeah. Sobrang bilis. Dalawa na yung dalawa anak na. natin. Sobrang yung yakap, ha? Sige. Then, so again, it may be basic to all of you. It may be something we take for granted sometimes. Kasi lagi tayong magkasama, lagi tayong nakakauwi sa husband and wives natin or sa girlfriend and boyfriend natin. But it takes effort as well. Yes. Kaya nga natutuwa ako pag nakakita ko ng lola and lolo Oo. na nag-holding hands pa rin while walking. Huggy sila and big kiss. Ay ko, as in, I wanna grow old like them. Di ba? Ganun yung nakita mo eh. Kasi, ang sarap na tatanda ka na ganun yung expression ng love nyo. Every day you have that. Yeah. I think I'm lucky na ganun ka sa akin. Sana nga, we have to make sure na hanggang pagtanda, ganun, di ba? Life has a way of catching up to you, kaya kailangan talagang bantayan mo na hindi maging ganun yung latter part ng relationships nyo. So, yeah, physical touch may be the most common love language, but sometimes it can be the most complicated as well, di ba?
Meron ditong tanong. Mhm. Can affection exist without intimacy? You answer first. Depende naman kasi yan eh. Mhm. Kung nasan ba kayo sa relasyon. For me, if you're a husband and wife, intimacy Mhm. for me is very important. Yes. Oo. Sa boyfriend and girlfriend, depende na po yan. Kasi merong iba, bibigay nila, uy, susuko ang, ano ba tawag doon? Susuko ang Bataan. bataan. Pagka nagpakasal na sila. Yeah. Meron naman, modern times na hindi. Tinetest muna nila. Mm. So, iba-iba actually. But for me, it is important. Intimacy. Sa akin din. Mm. I've always been a very intimate physical person. Alam mo yan. And it's not only about my needs eh. It's also about just feeling that closeness Yeah. when it comes to the intimacy part. Yeah, I know it's physical. Alam ko it's more of a biological need sometimes. Oo. Pero alam mo yung feeling, ito, Baka kung ano kwento mo, hindi, yan. I mean, yung feeling Saan tayo mapunta? na after you've done it, para kayong, parang na-renew. Yes. Yung buong pagkatao nyo. Renewed spirit. Renewed skin. Meron kayong blush on meron the kayong that kind of high Yeah. na we're ready to face the world again. Diba? After being intimate Keep with them your coming. partner. Ganun, no? We're ready. Diba? Yun nga lang, ang hirap pagka tuwing gagawin yun, nabubuo, iba rin. Iba naman yun. Ingat na lang. Ingat na lang Ingat na kayo. lang po tayo. Kasi alam mo, hindi naman lahat ng couples, kahit na kahit na matagal na kayong couple or bago lang kayo, there are cases and marami na hindi pareho yung level nyo na intimacy. Yung iba, Magkaiba yung level ng libido nyo. Eto na, diretsuhan. Yung isa mas horny kaysa sa isa. Yung isa mas physical in expression kaysa sa isa. Or yung isa wala sa mood. Oo, yung ganun. Oo, Di ba? wala sa mood. It takes a lot para maging in the mood. Yung isa naman, ang bilis ma in the mood. Yeah. So, complicated yun. Di ba? Yeah, so again, it is a conscious effort. Mhm. Oo. Kung pagbibigyan mo, kahit wala ka sa mood. Yeah. Oo. Or maiinis ka dahil hindi ka napagbigyan. Or okay lang sa'yo, maiintindihan mo. Tingin ko malaking factor din yung dapat may understanding kayo sa isa't isa. May sinasabi yung mga marriage counselors. Yeah. And I don't know if this is too sexually racist or what. I don't know. I forgot the term. Pero sinabi nila na ang babae daw kailangan submissive sa needs ng lalaki. What does that mean? Does that mean that you always have to give in? Kasi kung ganun, I don't agree with that. Kahit ako yung lalaki, parang teka muna, doesn't it go both ways? Parang you have to be conscious also. Iba-iba naman kasi ang lalaki. Okay? Merong ibang babae na nangangamba sila kung hindi sila mag-give in sa guy, makahanapin sa iba. So, kahit, Okay. 'di ba, kahit wala sila sa mood or they don't feel like doing it, they'll just give it kasi obligasyon, Mhm. 'di ba? But if you have a very understanding partner, kung nakita niya naman, may sakit naman, wag naman ngayon. Kawawa naman, 'di ba? Bukas na lang, 'di ba? Red day ngayon, iba, di ba? Nako, Diyos ko, my goodness. Porky safe, game, arriba. Ikaw naman, don't Yung go into pwede- detail sa ibang Ay, bakit? ano yan. Uy, nangyayari yun, ha? Sa ibang Nangyayari yun, ha? topic. Ay, sa ibang episode. Nangyayari yun, bakit ba? Itong statement na to. Tell me if this applies to you as Yeah, well. I just said it. Yakap lang, okay na ako. Yeah, I'm that type of Diba? person na lalo na yung mga panahon na marami ako pinagdadaanan personally Mhm. with work, with family. A lot were going on in my head. Parang yakapin mo lang ako. Okay na ako eh. Totoo yun eh. Bubuntong hining ako sa'yo. And then when I feel your yakap, parang I'll be okay. You're here, I'll be okay. I will, you know, your hug just tells me we'll go through this together. And you're not alone.
parang reassuring eh, no? Yeah. Merong chemical explanation yun, nabasa ko. I just forgot what chemical is released pagka niyayakap ka Ah. ng significant other mo. Yung person na mahal mo, pag niyakap ka, it releases a certain chemical that tells your system that you're gonna be okay. Yeah. So, may physical and may biological explanation siya. But I think it's more of the assurance na you're loved, that your partner is here, whatever happens. So, doon ang binanggit niya. Sa akin din ganun. Oo, and siguro lalabas na ako sa relasyong mag-partner, mag-asawa, or love relationship kahit sa pamilya or kaibigan, 'di ba? Yung yakap na yun means a lot, Mhm. means a lot. Lalo na kung yun lang naman ang kailangan mo. Yeah, to have someone with you or just have someone to listen to you, 'di ba? Mhm. Now, let's talk about yung Mm. mga instances na totally magkaiba yung love language. Mm. And when I say totally magkaiba, magka-clash na talaga eh. There are instances na ganyan na nangyayari. Okay. So, what if, for example, ako words. Okay, Di ba? meron akong example diyan. Nakarinig Okay. na ako ng ganito eh, mag-asawa 'to. Sa tanan ng buhay ko hindi ako binigyan ng bulaklak niyan. May ganong statement. Hindi ako naalala niya. Sabi ko, totoo ba? Or baka naman nabigyan pero sobrang like one in a million na pagkakataon. Mhm. But pero baka naman yung isa, hindi naman niya love language yung mag-give ng Mhm. flowers. Baka yung kanya acts of service, 'di ba? So dun pa lang, nagdadamdam na pala 'to si girl, hindi nabibigyan ng flowers. Tas ito si guy, okay lang. So dapat mahalaga nagko-communicate kayo, 'di ba? You know what, I like it when you give me flowers, but it's Mhm. okay if you don't. But sinabi na nga sa'yo eh, give it. Mhm. 'Di ba? Hindi mo pa gagawin, sinabi na nga. Oo, 'di ba? So mahalaga yung nag-uusap kayo para alam nyo kasi again, hindi puwedeng naghuhulaan. Mhm. Hindi naman puwedeng, nagtatrabaho naman ako, lahat naman ginagawa ko para sa iyo, para sa mga anak mo. Hindi pa ba sapat yun? Bibili pa ba akong bulaklak? Yeah. May mga ganyang usapin. Napagbibintangan tuloy na minsan, yung partner ko, yung asawa ko, cold yan. Only because yung nagsabi na cold yung partner niya, hindi niya nakukuha yung kailangan niya sa love language Mhm. niya. Di ba? May instances din na, usually, may ilan akong nakakwentuhan, babae, Pinay, foreign guy ang kanilang partner. Cultural difference. Cultural difference, 'di ba? Okay. Nag-e-expect siya na maaalala yung birthday niya with flowers and lahat na, the works. Wala. So, tampo siya. Parang di naman ako love nito. Pero kasi si Guy, kailangan ba kita bigyan ng flowers? Mhm. Di ba sapat na ginreet kita? Parang ganon. So, mahalagang nag-uusap kayo. They Yeah. tell him, you know what? Alam kong hindi mo gawain yun o hindi yun part ng kultura nyo, but that's how I want to be loved. Mhm. Oo. So, ano ba yun? Yung Demanding ba yun? Is that being I don't demanding? think so. Yeah. Kasi automatic na yung mahal niyo isa't isa eh. I think hindi mo natatanungin yun eh. Pero But, kasi, ang weird nga naman, sasabihin mo, gusto ko ng bulaklak May ganon, may upfront na babae sasabihin sa'yo. Pero yung iba, paligoy-ligoy pa. yeah. Sabihin, Maraming ganun. oo, paligoy-ligoy. Mm. Tapos gusto niya, parang yung friend niya yung magsasabi doon sa partner niya. Yeah. Paano kung hindi niya na-gets? Maraming ganung instances na you really have to make a conscious effort para alamin yung love language eh. Kasi hindi automatic na alam nyo eh. Mm-mm. You know, minsan ang tagal nyo nang magkakilala, ang tagal nyo nang together as a couple, pero hindi mo pa rin totally gamay yung love language ng Yeah, partner that's mo. true, that's You true. have to learn. Or naipon na lang din through the years. Mm. Katulad nun. Ang akala nung asawang lalaki, okay lang na hindi siya binibigyan ng flowers. Through Yeah. the years pala, kahit kailan naman di ako binigyan ng flowers yan, hala. Mhm. So, saan ang galing yun? Akala ni Guy, she's okay with that. Yeah. But not. Mhm. So, nagtanim na ng sama ng loob, di ba? Mahirap nga yung ganun. Oo. So ang grand takeaway natin dito is, okay, we talked about 5 love languages. Yeah. Kanya-kanya yan, iba-iba. As we mentioned nung last episode, when you got together, boyfriend or girlfriend, husband and wife, Mhm. you're still two individuals eh. Right. Hindi nagbago yun kahit nakapirma na kayo sa papel na mag-asawa kayo, whatever. At may iba-iba kayong needs. Yes. No?
At may iba-iba kayong paraan para ipakita ang inyong pagmamahal. Mhm. Now, for you to like meet halfway, Mhm. communication is key, I believe. Don't you notice that Oo. lahat ng topics sa pinag-uusapan Oo natin nga. rooted in one thing, Usap kayo, boy, girl. communication. Alam mo yun, wala na kayong magagawa eh. Kasal na kayo, ibig Yeah. sabihin. Till death do us part na. So, ibig sabihin, kung kailangan nyo mag-usap na lang kayo. Okay? Huwag nyo nang palalain, huwag na kayong maghulaan because that will not help. It will just make things Yeah. worse. That's easy to say because we're that kind. Mhm. Okay, but if you're Mhm. not very expressive with words, with actions, kung medyo introvert Yeah. ka, ganyan. Ako parehong introvert, ang hirap Oo, nun. mahirap gawin yun, di Oo. ba? So, mag-uusap pa rin kayo, oo. Mm. And then, dapat medyo, again, same page. Mhm. Oo. Hindi pwedeng, nandito ka sa kabilang page, nandito ako, tapos mag-aaway na lang tayo one day. Mhm. So, yeah. So, ayun. I hope you guys learned a lot from our topic today. And I'm sure naalala nyo Mhm. kung paano, ano yung mga regalo binigay nyo, kung Yeah. paano kayo pinakilig o binigyan ng halaga ng inyong mga Mhm. partners. Again, let us know. We like reading your comments, and if you have suggestions, mga Mhm. future topics. We still have how many Sundays? I ng Feb? think 2 more. 2 2 more. more. So Oh, still. advance. A belated happy Valentine's, by the way. Yes. It's a Valentine weekend. Yes. Saan ba kayo nag-celebrate? I hope you're careful. Yeah. Ingat lang. Oo, I'm sure naman maraming kumain sa labas. Yan. Kaya hindi na kami sumabay eh. Oo. Pero baka tonight tayo kakain. Yeah. Tingin mo. Yeah, well, it's a Valentine's night. So, Mhm. Yung mga nag-comment po pala na we have several comments. Ang haba-haba. Talagang nagkukwento. parang talambuhay na Ang we really cute. appreciate that. Talagang sobrang pag binabasa namin, lahat binabasa namin, ang dami naming napupulot talaga na aral as a young couple, as a young family. Thank you so much for sharing that side of your life to us. Yes, and please share Mhm. our podcast, like Mhm. and follow. Yep. Subscribe Mhm. to A-Mark channel. We're on YouTube and Spotify, Sundays 10 a.m. And if you have friends who you think will benefit from the topics that we discussed, just send them the link. Share with them yung mga pinag-uusapan natin. Kasi as we always say, not only are we growing with you, we're learning from you as well. Yeah. Diba? Sisingit ko yung Aisel Santos official. Oh, go. Nga pala. Oo. Follow nyo. I Mhm. sing there. Sometimes. You're gonna love it. And then that's my, my singing channel. So please do follow. May parating pang mga surprise dun, di ba? Yeah, we've taped it. So Yeah. I'm excited for you to see it. Yeah. So thank you for watching. This is episode 7. Yeah. Dami na ang ating episodes. Again, please send us your comments, suggestions, and whatever you need to tell us, lagay nyo lang po sa comments. And very soon, we're gonna open our emails for all those who want to write us letters na pwede natin pag-usapan dito, whatever you write there. We'll post the email address dito sa next video namin, and you can write us there and get in touch with us as well. Yeah, and hope you had a wonderful Valentine weekend. Sana hindi kayo nag-away. Sana kung ano man yung na-resolve ninyo using love. Using love and communication. Again, communicate with each other. Right. Thank you guys. Siya po si Aisel. Siya po si Mark. This is A-Mark the Podcast. See you next week. See ya.